Magandang araw Pilipinas, ito ang boses ng masa, naghahatid ng mainit na balita. Isang matinding bangayan sa loob mismo ng pamilya ng diktador ang gumulat sa publiko matapos umanong banata ni Senadora Amy ang kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Kuting Jr. Ayon sa ilang ulat, hindi umano nagustuhan ni Sen Amy ang ilang desisyon ng administrasyon dahilan upang direkta niyang batikusin ang pamamalakad ng Pangulo. Samantala sa isang talumpati kamakailan, nadulas umano si Kuting Jr. at aksidenteng nabanggit ang isang nakakagimbal na plano ng kanyang administrasyon. Bagamat hindi pa malinaw ang buong konteksto ng kanyang pahayag, agad itong naging usap-usapan sa social media at nagdulot ng samot-saring reaksyon mula sa publiko. May mga nagsasabing maaaring may kinalaman ito sa ekonomiya o usaping politika sa bansa. Sa ngayon, hinihintay pa ng opisyal na pahayag ng Malacanang tungkol sa mga aligasyong ito. Patuloy na umaasa ang taong bayan na magkakaroon ng paglilinaw mula kay Pangulong Kuting at Senadora Amy upang malaman ang tunay na estado ng kanilang relasyon at ang direksyon ng administrasyon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mararanasan nitong si Amy Marcos. Ito ho, panoorin ho natin to. Pinaparatangan at dinudungisan nila ako. Ganyan sila katakot. Pero sino ba ang totoo sa serbisyo at may dedikasyong magsilbi? Ikaw, Senator Bato de la Rosa, ang patuloy na sumusugpo sa iligal na droga. Ikaw, Senator Bato, ang kalaban ng kriminalidad at korupsyon. Ikaw, Senator Bato, ang kailangan ng Pilipino. Matibay ang bato, hindi matitibag ang bato. At misyon kong pangalagaan ang... Grabe, ang taray ni VP dyan. Ha? Kaya humanda-handa kayo sa mga minamadali ang impeachment dyan. Naku, yari kayo dito kay VP pagka nakakaharap niyo siya dyan. buhay nyo. Gusto ko ligtas kayo. Taga nyo sa bato. Yes, Yun. sir, sa Senado. Yun. Wag ho nating kalimutan Senator Bato de la Rosa. Isa ho yan sa mga kandidato ni Tatay Digong at itong si VP Sara. Diba talagang kitang-kita ho na hindi ho ganun kalaki ang pondo nitong ating mga kandidato. Pero sa tulong ho ng ating mga kababayang OFW at sa mga nagsishare sa mga video ng mga DDS vlogger, kahit papaano masusuportahan ho natin yung ating mga kandidato. Kagaya ho nitong si Senator Bato de la Rosa. Basta't magtulong-tulong lang ho tayo, maipapanalo ho natin itong ating mga kandidato. Kasi nakasaalang-alang ho dito ang susunod na, pagkatapos ng administrasyon na to, yung susunod na 6 na taon ng ating bansa kung sino uupo. Pagka umupo ho, itong si Amy Marcos, talagang wala na talaga. Ika nga, kumbaga, tigang ubus na ho. Ngayon pa nga lang, kakaumpisa pa lang ho ng 2025. Ang budget natin, balita ho natin, lampas na sa kalahati ang nagagastos, di pa nangangalahati ang taon, ang pondo para dito sa 2025, ano na daw ho, sobra sa kalahati na nagastos. Di umano. Ayan ho mga kumakalat sa social media. Hindi natin alam, nabasa lang naman natin yan. Nabasa natin yan sa social media. Pagkayang si Amy Marcos naupo bilang presidente, ano ho bang aasahan natin? Natural, pagpapatuloy ho niya yung mga naumpisahan ng kanyang kapatid. Ano ba yung mga yan? Yung pagiging aso sa Amerika para ma-unfreeze yung mga frozen fruits and vegetable, ika nga nitong si Ma'am Sas Rugando Saso. Kasi hindi daw ho sapat yung isang termino para ma-unfreeze yung mga frozen goods ng pamilya Marcos sa Estados Unidos. Kaya kailangan ho nilang ibigay lahat ng kailangan gustong mangyari ng Amerika dito sa ating bansa. Eto, rekta ho tayo dito kay Amy Marcos manggagamit. Gang. Maayong hapon sa inyong tanan! Diba? Budulan no? Yan ang problema. Binibidahan mo kami na kesyo, magsusulo ako.
Ako, wala akong papanigan. Ayoko ng away. Gusto ho niyang makakuha ng mas maraming boto. Ayun. Kasama ho siya ng alyansa ng mga mambubudol. Magkakasama pa rin ho sila. Diyan, yung mga ano yan, yung mga taong nagsama-sama diyan sa alyansa na yan, yan ho yung mga kandidatong hindi mapagkakatiwalaan. Victoria City, kag entero nga Negros. Nalipay gid ako nga ara naman ako diri sa aton syudad Victoria, sa aton probinsya Negros. Madamo gid nga salamat sa mainit nga pagbaton sa akon dito. Halugar ninyo sa tanan ay matamis. Matamis nga salita nga malambing. Matamis gihapon nga ngiti kay naka-smile sa tanan. Matamis gihapon ang panghimagas at pagkaon, higit sa lahat ang matamis na oo sa inyong pagboto sa amin. Daghan salamat, mga salamat gid. Thank you very much kay simple man ang pangayo ko sa kada pamilya, usa ang barato at simpleng pagkaon. Ikalawa, obra nga disente. At huli, jutay nga bulig sa kinahanglanon. Simple man la iton. Una gid ang aking pakibato, ang pagpalubon, ang pagbaba ng presyo ng ating mga bilihin. Grabe naman yan. Anak? Ha? Presidente ng kapatid mo, hihintayin pa ho ba namin kayo? Nakanantaw ko. Hindi ba pwedeng, na yan, bukas na natin gawin, na pababain yung presyo? Kailangan ho ba talaga na maging senador pa kayo? Hindi ho ba sapat na maging presidente kapatid mo? Sobrang mamahal. Dili importasyon ang solusyon. Imported ay mahal. Buligan natin ang mangunguma kasi nahatagan na natin ng mga titulo ang Agrarian Reform Beneficiaries. 600,000 nga titulo. Wala nang utang. Zero balance. Ayan, ginahatagan na natin. Pero kinahibalo tanan nga dili pa ginhatag itong titulo, nakaprenda na. Kay wala man silang pera para sa abono, para sa krudo, para sa irigasyon. Kinahanglan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang aton bulig sa mangunguma. Higit sa lahat, naalala ko, nagligad nga tuig, last April 2024, narinig na namin yan. Senator Amy, ha? Talagang yung mga pambubudol mo na yan, hindi pa ho ba talaga kayo tapos? Okay na ho, naging presidente ng kapatid nyo. Ito ho kayo bumalik. Maawa ho kayo sa sambayan ng Pilipino. Kasi kung talagang para kayo sa tao, kung talagang ang puso nyo ay para mapaglingkuran ang sambayan ng Pilipino, kahit kayo ho kahit kayo, kausapin nyo yung kapatid nyo. Ading ano na bang nangyayari? Bakit nagkakaganito ang ating bansa? Kahit itong si Manang Amy Marcos, kahit kayo ho makipag-usap sa kapatid nyo, di ba? Kaso ang problema, kinukonsinti mo. Di ba partida niya, partida sa lagay na yan, kasama ka sa alyansa. Partida, ha? Partida, alam mong kulang-kulang ang pinirmahang yung BICAM report na pinagbasihan ng budget natin ngayong 2025. Kulang-kulang. Pero nandiyan ka sa alyansa. Nagsasalita ka sa mga rally na yan. Di ba ironic? Akala mo talagang para sa tao. Kasi hindi ko pinirmahan yan kasi kulang-kulang. Pero yung administrasyon na nag-i-implement doon sa palsipikadong budget, kasama mo niya nangangampanya. Di ba tayo inuugan nito kali na ito niya? Sa Panaad Festival, gihambal ko nga kinahanglan nga maabot sa 3,000 pesos ang asukal. Nako. Ang swerte naton, karon ang asukal, LKG, 3,000 pesos karon. Ayan, nakatsamba nga talaga. Kaya tuloy-tuloy, buligan ng mangunguma,
magbabagsak ang presyo, sigurado ako. Sa aton mga bata, para may disente nga obrahon, may trabaho, mag-umpisa, itulak natin sa may trabaho talaga. Engineering, technology, kag IT. Yan naman ang hilig nila. Ang sine, ang musika, at napaka-talentado ng Negrense. Nako, Bulebino. Sa lahat na lang pinuntaan mong rally ng alyansa ng mga mambubudol, yan ang speech mo. Hindi nyo ba kami babanatan kaugnay sa lumalalang korupsyon? Hindi nyo ba pahihinto yung walang kabuluhang pagwaldas natin diyan sa flood control na yan? 1 billion kada isang araw. Hindi nyo ba tatalakayin yung mga issue na yan? Yan ang problema dito sa alyansa na to. Kung ang bibig nila doon sa tunay na issue na kailangan pag-usapan ngayon sa ating bansa. Oh, mga saraho ang bibig nila. Ito ho mga kababayan. Itong matindi ho dito mga kababayan. Nadulas ho itong si Marcos Jr. Ayan ho, maliwanag pa sa sikat ng araw. Yan ho ang pinaka-latest. Ayan, si Amy Marcos o ang kapatid niyang bangag. Nandito ho sila. Nagsalita ho itong si Marcos Jr. At nabisto ho siya dito sa video na to. Panoorin niyo ho ito mga kababayan. Rekta tayo dito. 12! Oh, Andito ang prep. Maayong gabi yan. sa pinalangga namon nga Negrense. Maraming salamat. Ay, patmansi. Teka lang ho, ayusin natin ha. Maraming pong salamat Nako. Parang sa nakakabisip inyong mo, pagdating dito sa aming rally kung saan inaharap po namin sa inyo ang Kaso ang problema natin dito, balita ho natin kalahati sa mga dumadalo diyan kasapi ng PNP. No, yung mga miyembro ng PNP, pinapasuot ho nila ng kulay pula. ating mga magigiting na mga kandidato ng alyansa para sa Senado. Bakit po tinawag na alyansa itong samahan po na ito? Ito pong samahan na ito ay tinawag na alyansa dahil ay pinagsama-sama po natin at hinanap po natin. Talaga po ay pinag-aralan ng mabuti kung sino ba talaga ang pinakamagagaling. Hindi lang yung sikat ang pangalan, hindi lang yung kilala sa buong Pilipinas, kung hindi tinignan po natin kung ano ba ang kanilang naging record, kung ano ba talaga ang kanilang nagawa habang sila ay nasa serbisyo publiko. Dahil po naman may pagmamalaki natin, lahat po na nandito na kandidato ng alyansa ay ang buong buhay nila ay binigay na nila para sa serbisyo ng publiko, para tulungan ang Tsaka, ang problema ho, isa ho bang problema natin dito sa ano pa lang? Pangalan pa lang, budol na eh. 'Di ba? Alyansa para sa bagong Pilipinas. Lahat ho ng mukha nila dyan, puro lumaho dyan. Wala akong bago dyan. Cayetano, luma. Yang si Camille Villar, luma. Manny Pacquiao, luma. Yang si Lito Lapid, luma. Wala akong bago sa mga yan. Anong gagawin nila? Anong gagawin ng mga yan? Wala akong silang gagawin kasi mga luma yan eh. Umaasa ho kayo na maghahatid ng pagbabago itong mga alyansa para sa bagong Pilipinas. Puro lumang politiko naman yan. Bakit hindi ho natin subukan itong mga kandidato na talagang masasabi natin na hindi pagdating sa Senado magtatrabaho? Pag-uusapan yung mga issue na malalapit sa bituin ng sambayanan. Kagaya nitong si Pastor Kibuloy. Naku, pagkayang si Pastor Kibuloy, sinasabi ko ho sa inyo mga kababayan, sigurado, 100%. Ha? Sigurado ho yan. Magtatrabaho ho yan. Marami hong magagawa yan para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho para doon sa mga pamilya, hindi para sa mga staff niya, ha? Para ho sa sambayan ng Pilipino. Yun ho ang ating sigurado. ating mga kababayan para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Narinig nyo na po ang kanilang mga karanasan at narinig nyo na po ang kanilang ninanais na gawin. Ano na yung kanilang Actually, hindi na ho natin pinapakita yung mga speech ng mga nasa lineup niya kasi paulit-ulit lang.
Yang si Manny Pacquiao, kesyo livelihood daw, livelihood, sustainable livelihood. Eh yung mga magsasaka nga, hindi nila maiayos-ayos yung pagsasaka nila, no? Ngayon, maglalagay ka pa ng livelihood. Dito ho mga kababayan, meron hong sasabihin itong si Marcos Jr. na kung saan nahubaran ho ng buo yaang kandidatura nitong alyansa ng mga mamumuno na to. Makikita nyo, maririnig nyo mga kababayan. Lumabas ho ang, kumbaga talagang makikita ho ng sambayan ng Pilipino na talagang ang pagtakbo nitong mga individual na to, hindi ho para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Para ho ito sa kapakanan nitong si Marcos Jr. Lang nagawa at nakikita maliwanag naman po. Lahat po ng kanilang pinaplano, lahat po ng kanilang ginawa sa nakaraan ay para tulungan ang taong bayan. Ginawa po nila yan dahil ito pong mga kandidato ay sila po ay ang pinakamalalaki ang puso na nagmamahal sa mga kapwa nilang Pilipino. Okay. Pag tinitignan ko po, ako ay napakapalad. Dahil sinasabi ko, mukhang unang-una, napakalakas ng aming ticket. Ngunit bukod pa doon, ay napakapalad ko bilang Pangulo na makakasama ko sila, na sila kasama sa executive, sila ay nasa legislatura, kasama namin sa executive, ay mayroon kaming tulungan, magkakatulungan po kami. At wala na akong hihingin. Magtutulungan kayo sa pambubudol. Pagpapalusot doon sa mga pagnanakaw na mangyayari sa susunod na 3 taon na natitira sa iyong termino. Magtutulong-tulungan kayo, no, Brad? Kung sino ba yung mas magaling pa kaysa sa dito sa grupong ito. Naririnig ko po, yung ating mga katunggali ay siguro ninenervyos po sila. Kasi kung ako man, kung tatakbo akong senador, at wala ako dito sa grupong ito, at titignan ko sila, naku, nenervyosin din po ako. Ang tanong, bakit? Sino ba talaga ninenervyos? Yung mga senatorial candidate namin, diba? Hindi man kung di magkakaroon ng pag-oorganisa ang PDP, di man namin sila nakikita. Kayo, mayat maya, milyon ang inyong ginagastos para sa inyong mga campaign na mga rally nyo na kagaya niyan. Mas mukha kayong ninenervyos kaysa sa aming mga kandidato. Kasi siguro alam nyo na medyo tagilid ang lagay ng inyong ng kandidatura ng iyong mga senatorial candidate, Marcos Jr. Kasi minamayat-maya nyo, inaaraw-araw nyo yung pangangampanya. Kung kumpiyansa kayong mananalo kayo, hindi nyo na kailangan gawin yan. Diba? Isa lang ibig sabihin ho niyan. Talagang kailangan yung halugugin ng buong Pilipinas, puntahan lahat ng munisipalidad, probinsya, papuntahin, pasuotin ng kulay pula ang mga pulis, lahat ng tupad at akap beneficiaries ay kailangan dumalo sa mga campaign na rally ng alyansa ng mga mambubudol. Parang baliktad ho ata ang sinasabi nyo, Marcos Jr. Kayo ho ata ang natatakot. Kayo ho ata ang diskumpiyado na manalo. Yung lineup nyo ata ang diskumpiyadong manalo sa papalapit na 2025. Sasabihin ko, mahirap na laban ito. Masyadong magagaling itong katapat ko. Masyadong sanay. Masyadong marunong at masyadong nagmamahal sa Pilipinas. At kaya naman po, malakas ang loob ko po na humarap sa inyo. At ipakilala natin itong ating mga kandidato para sa Senado sa darating na halalan sa Mayo. Alam niyo po, hindi po siguro na kagaya po ng aking nasabi na nakita po ninyo kung ano yung kanila, narinig na po ninyo kung anong kanilang mga plano, kung anong kanilang naranasan, at nakita naman ninyo ang mga record nila na napakahusay. Talagang naman, iba-iba po naman ang pinanggalingan. Marami na pong pinagdaanan itong mga kandidato natin. Tignan po natin, kung itong grupong ito, 8 sa kanila ay dumaan na sa Senado. Ang 8 yun, Senator Cayetano,
Senator Lacson, Senator Lapid. Ano ho yan ha? Alyansa. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang binabanggit ho niyang pangalan, puro luma. Wala hong bago dyan. Puro luma ho yan. Kaya kung umaasa kayo na magkakaroon ng pagbabago, pagka naupo yung mga individual na yan, ay nagkakamali ho kayo. Kaya ikampanya nyo na ho sa inyong mga mahal sa buhay yung ating mga kandidato. Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, at Senator Tolentino. Ang bigat naman na grupo na to. Talagang mga kilala at respetado. Hindi lamang sa pamahalaan, pero sa lahat. Ang nakikita lang namin mabigat, Brad, alam mo, yung tama mo. Sa kabangagan mo, yun lang ang mabigat. Pero yung mga kandidato mo, walang mabigat yan. Walang nahuhusayan sa mga yan. Nang pupuntahan nila sa buong Pilipinas. Wala pagka naupo po sila, ay hindi na po sila kakapa-kapa sa trabaho. Alam na po nila ang gagawin nila. Alam na po nila kung anong pangangailangan ng taong bayan. Alam na po nila kung paano paandarin ang gobyerno upang ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan ay maibibigay nila. Yan po ang serbisyo sa publiko na ipinapakita nila. Pinakita nila nung senador sila, ipapakita nila kapag sila naluklok ulit sa mataas na posisyon ng senador. At pito naman po ang dumaan sa mababang kapuluan. Naging congressman po, House of Representatives, subok na subok po sa batasan. Ang mga naging congressman po rito, Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, at Congressman Villar. Hindi po bagito, wala pong bagito dito. Lahat po itong mga ito ay nag-aral para maging maganda ang kanilang serbisyo para sa inyo. Sa cabinet level naman po, yung tinatawag natin cabinet level, yung mga naumupo sa mga posisyon na katumbas ng sekretary ng departamento. Ito po ay unang-una, nandyan ang dating Secretary Abalos ng DILG. Siya ang nung ako'y umupo, hinanap ko, sabi ko, sino kaya ang pinakamagaling para maganda ang maging ugnayan, maganda ang maging kooperasyon ng national government at saka ng local government. Kaya po napili natin si Secretary Benhur Abalos. Si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo ay nung umupo rin ako, naghanap ako. Sino ba yung kilala ko na wala nang ginawa sa buong buhay niya kung hindi tumulong sa mga maliliit, ang tumutulong sa mga naapi, tumutulong sa mga wala nang pag-asa sa kanilang na maayos ang kanilang problema. Siyempre, naisip ko, Erwin Tulfo naging secretary ng DSWD. Si Senator Lacson ay ilinagay. Grabe naman ho yan. Todo ho sa pagpapakilala. Ano bang kinatatakutan mo, Brad? At ba't takot ka na hindi manalo yung mga kandidato mo na yan? Hindi ka ba makakalma? Hindi ka ba mapirmi sa isang lugar ngayong mga panahon na to? Dapat talaga lahat ng campaign na mga rally ng iyong alyansa na yan, talagang dapat present ka. Ganun mo ba yun? Mr. Marcos Jr.? Talaga meron masyado ho silang napaghahalata na meron ho silang pinaplano dito sa 2025 midterm election. Ano na ho, kumbaga, kung tayo tatanungin, kung hindi ho tayo magiging mapagmatsyag at hindi ho tayo magiging mausisa dito sa palapit na eleksyon. Kaya ho, piniprepare nila lahat yan. Pwede nilang sabihin, kumpleto kami sa kampanya, kaya nanalo kami. Malalakas kami sa mga survey, kaya nanalo kami. Kumbaga, itong mga ganitong klaseng pagtitipon, mind conditioning na ho ito. Nakikita ng ating mga kababayan, yan na ha, ready, nakikita nyo naman.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!